At habang hawak ni ng ating bida ang kamay ng babaeng hanggal na aristokrata, hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa mamula ang kamay nito at nagsalita ang ating bida Sister Lin, anong gagawin natin? At sumagot si Miss Lin, Shen Yanro, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Habang nakaturo ang kamay nito sa kanya baba, at tila ng asar pa ito ng pabiro. Oh, ang alam ko takot ka sa dilim at tubig, bakit hindi na lang kita itapon sa ilog? At habang nagkitringinan ang dalawa si Yakio at babae hanggal na aristokrata, at bigla itong nagulat at pinagpawisan, at sumagot ito hindi mo ako mapapatay alam ng pamilya ko na hinahanap kita. Lin Jingji baliw ka, kung maglalakas loob kang hawakan ako, hindi ka natatakot sa pamilya Chen. Bigla nagsalita si Miss Lin shut up, sabi nito, at habang nakatingin ito na seryoso nagsalita ito Chen Yanru, hindi kita papatayin, hindi dahil sa pamilya Chen, wala akong utang sa iyo. Ayoko lang madumihan ang aking mga kamay. Tinignan ito ng seryoso ng babae aristokrate si Miss Lin at nagbanta ito, pero sa susunod na makita mo uli ako, hindi ka na magiging maswerte. At tumingin si Miss Lin sa ating bida at sinabi hayaan mo na siya, at agad naman itong binitawan ng ating bida at sinabi sa babae na lumabas ka na. At sumagot ang babae hanggal na aristokrate ikaw. At agad naman ito nagmadali lumabas. Lin Jingji, hindi ko ito hahayaan. Sabi nito bago lumabas. Nang maywan ang ating bida at si Miss Lin, tumingin si Miss Lin at sinabing sa ating bida salama. At, hinawakan ni Yakio ang pisngi na parteng nasaktan sa mukha ni Miss Lin, masakit pa ba? Sabi ng ating bida, parang kinilig naman si Miss Lin, little brother pwede mo ba ito hipan? Napumungay ang mata ng babae. Muling kinabahan ang ating bida at sinabing teka kukuha lang ako ng yelo. Muling hinawakan ito sa pisngi at hintayin mo ako babalik ako. Natigilan ang babae at malambing nitong isinenyas ang kamay okay. Sagot nito, samantalang sa labas ng gusali ng ospital, isang babae ang nasa labas na tila ba may hinihintay ito, at may hawak na armas. Sabi pa ng babae, mukhang hindi ko na kailangan magpakita. At sa loob ng ospital palabas na ang ating bida sa kwarto ni Miss Lin, little brother, bumalik ka kaagad ha. Malambing sabi nito sa ating bida bago lumabas. At nang makabalik na ito may dala na itong yelo at inilagay agad ito sa pisngi ng babae. A little brother dahan-dahan naman, sabi ng babae. Sister Lin wag kang kabahan, hindi ko didiinan sagot ng ating bida, habang dindampyan ng yelo ang bahagi ng pisngi ni Miss Lin, Ang sakit, malambing sabi ng babae, ano na ang pakiramdam mo, masakit pa rin ba? Tanong ng ating bida, hindi nagaano ang cool maglalagay na lang ako ng face mask. Inayos ng ating bida and medical kit at sinabing, Sister Lin hindi maganda ang sinabi ng babaeng iyon, bago siya umalis mag-ingat ka. Sumagot naman ang babae, sa pagprotekta mo sa akin bakit kailangan ko ng bodyguard? Sister Lin, I forgot to mention, na-reassign ako sa ward, baka hindi na ako maging caregiver mo. Ano, si Bai Bing ba? Hindi niya kayang makita ka sa tabi ko. Tatawagan ko ang dean. Sister Lin I'm very grateful na tinulungan mo ako noon nasa pinakamababa ako, pero pangarap kong maging doktor. Upang maging isang taong makapagliligtas ng mga tao at makapagpapagaling sa mundo. Sabi ng ating bida habang nakaluhod at hawak ang kamay ni Miss Lin. Sumagot ang babae habang nakadampi ang ice bag nito sa pisngi. Pero ako ay pasyente din, at kailangan ko ang iyong pangangalaga. At parang iiyak na ito. Tumayo ang ating bida at akmang pupunasan ito ng luha. Lin, Sister Lin huwag ka nang umiiyak, promise ko sa'yo. Pupunta ako dito para makita ka araw-araw okay. At yamakap ang babae, kung ganon ay pangako mo, tutuperin mo ang sinabi mo. Siguradong gagawin ko. Sagot ng ating bida, muling naglamang ang babae, Cloud little brother ang sakit pa ng mukha ko, pwede mo ba akong pakainin? At lumipas ang mga oras, sa isang meeting room ng mga doktor, habang may binabasa ang babae na si Director Bai Bing, nakaharap ang mga ibang doktor sa isang lamesang mahaba habang pinapaliwanag ang binabasa nito at ang pasyente bilang 5 intracranial hemorrhage sanhi ng panlabas na pinsala. Ang pasyente ay orihinal na ipinasok sa ICU pagkatapos ng operasyon upang alisin ang namuong dugo,
at ang kanyang kondisyon ay stable, ngunit bigla siyang nakaranas ng dalawang magkasunod ng pagkabigla. Sumagot ang isang lalaking doktor na Hangul. Director Bai, wala na talaga kaming magagawa, ikaw nga expert, please help us think of a solution. Oo, naging matagumpay ang aking operasyon, ngayon kung mamatay siya, paano yung promotion ko, pati ang thesis ko? Ubo. Umubo ang isang Hangul na doktor na katabi niya. Sumagot si Director Bai Bing at tumaas ang boses nito dahil na high blood sa sinabi ng doktor na Hangul. Kayong lahat ay isang grupo ng mga rabble, ang mahalaga lang sa iyo ay ang promotion, pagtaas ng sweldo, at mga profesional na titulo. Kapag nahihirapan ka, gusto mong tumakas. Wala kang compassion or medical skills, syempre, hindi mo mapapagaling ang mga pasyente. Naghintay ka ng 2 araw bago mo sabihin, kukunin ko na agad itong pasyente, ngayon na. At bigla may pumasok na nurse. Director Bai, bumababa na po ang blood pressure ng patient number 5, ano po ang dapat nating gawin? Nagmadali itong sumunod sa nurse at mag-ineksyon muna ng isang unit ng epinephrine. Ihanda ang defibrillator at perform CPR. Clear. Mabilis simulan na ang pacemaker. At nilagyan ni Director Bai ng oxygen ang pasyente. Nagsalita naman ang isang doktor, na Hangul, Director Bai, dapat ba nating hilingin sa pamilya na pumasok at makita siya sa huling sandali? At dumiretso na ang linya sa monitor. Malungkot nila tinignan ito, at nagsalita Hangul doktor. Director Bai, wala na ang pasyente, maghanda na para ipaalam sa pamilya. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya, nakatitig si Director Bai at bumulong ito. Paano nangyari ito? Nailigtas ko sana siya, medyo malayo na ako. Baka mailigtas pa siya. At bigla dumating ang ating bida, hinawi nito ang kurtina. At seryoso sinabi na, buhay pa siya. Director Bai, huwag kang mawalan ng pag-asa, maliligtas pa siya. Lumapit ang ating bida sa lalaki na inakala nila na ito ay patay na, at ginamitan ito ng anti-puncture. Ye Kyo, anong ginagawa mo? Itigil mo na yan. Ang pang-iinsulto sa bangkay ay isang malubhang krimen, kapag nalaman ng pamilya niyan, ay maaari kang makulong. Ngunit hindi sumunod ang ating bida, bagkus ay parang dinasalan ito sa isipan, at itinusok ito sa mukha ng lalaki ng matulis na karayom, bigla sumigaw ang doktor na lalaki, para saan kayo lahat nakatayo? Security, alisin mo siya. Opo sir, sagot ng mga security. Pumikit ang ating bida at nagkonsentrasyon ito. Inilagay ang daliri nito sa kamay at sinabi, gumising ka. Sabi ng ating bida. Worry narinig ito ng walang malay na lalaki at damilat ito at umupo ito na parang umubo. What? Sigaw ng mga doktor at ni Director Bai Bing, hindi ito makapaniwala sa nakita at sa pangyayari. Tumingin ang ating bida at, Director Bai, ituloy mo ang resuscitation. Yes sir, sagot ng iba pang nurse. At tulong-tulong ito nilapitan. Magmadali. Kuning ang pulso, suriin ang kanyang tibok ng puso, sabi ni Director Bai Bing. Lumipas ang mga oras. Humahanggos ang babaeng si Zhang Lili sa opisina ng Vice President ng hospital. Vice President Guo, binuhay ni Ye Kyo ang isang pasyente sa ICU. Sumagot naman ang Vice President at kalmadong sinabi nito na, nako, maling diagnosis ng bagong doktor, good luck. No. Kinumpirma po ni Director Bai na patay na ito. Tumingin ang Vice President at, ano, hindi magkakamali si Director Bai. Sumagot naman ang babae, opo, hindi magsisinungaling si Direktor para protektahan si Ye Kyo ng ganyan. At iba na po ang ikinikilos ni Ye Kyo kamakailan, habang nasa labi nito ang daliri. Maya-maya nagring ang cellphone ng Vice President at sinagot naman ito. At sa kabilang linya Director Guo, nalaman ko na noong araw na nawala si Guo Xiao maagang umalis si Ye Kui sa trabaho ng nagmamadali. Kinuyam ng Vice President ang kamao nito at bumulong. Ye Kyo, ang pagkawala ng aking anak ay tiyak na konektado sa iyo. Samantala sa patry ng hospital, inabutan ng cough ni Director Bai Bing ang ating bida. Thank you, salamat Director Bai no I mean Sister Bai pala. Sabi ng ating bida habang napakamot ito sa ulo. Sumagot naman ang babae at nakakagulat ka ngayon, at napahanga mo ako ulit. Parang napahiya ang ating bida at sumagot ito. Sister Bai, huwag mong sabihin yan,
marami ka nang naituro sa akin. Tsaka responsibilidad natin ang pagpapagaling ng may sakit, ginawa kitang huwaran. Sabi nito ng seryoso, hindi nakakibo si Director Baibing tumitig ito ang bamulong at uminom ng coffee. Anong sinabi ni Yekio kami daw? Sabi nito sa isip. Muling nagsalita ang ating bida Director Bai, gusto ko sana, ano. Habang sila ay naglalakad sila ay sinalubong, sila ni Vice President ng hospital na si Guo, Little Ye, nandito ka na. Sikat ka na ngayon, ikaw ang himalang doktor ng aming hospital. Sumagot ang ating bida, Vice President Guo, hindi po biro, ang medical professionals. Kapag namatay ka imposible ang muling pagkabuhay. Sumagot si Vice President Guo, at nag-thumbs up pa ito. Little Ye, huwag maging tahimik ngayon ay nagdala ka ng karangalan sa hospital. At nagpa siya ang ospital na ibigay sa iyo ang tanging full-time na posisyon ngayon taon, pahalagahan mo. Napatingin ang dalawa, at bamulong ang ating bida, anong ginagawa ng matandang ito? Muli ito nagsalita at pinatong ang kamay nito sa balikat ni Director Bai Bing. Director Bai, ang ganda ng judgment mo. Pinilit mong panatilihin si Yekio, tunay na matalino. It's a blessing for our patients to have the two of you in our hospital. Humarap naman sa ating bida at, Little Ye, welcome to surgery. Patuloy na magsumikap, mataas ang pag-asa ko para sa'yo. Salamat, Vice President Guo, sagot ng ating bida. Little Ye, ngayon ay, ang pasyente sa special care ward, matandang lalaki na si Lee, ganap mong pananagutan siya mula ngayon. Bigla napasigaw si Director Bai Bing kay Vice President. Ano, si Lee Lao, ang pasyenteng may espesyal na pangangalaga, paano mo siya itatalaga kay Ye Kui ikaw? Siya, ano ang hindi mo ikinatuwa, Director Bai? Hindi mo ba sinabi na si Ye Qiu ay napakahusay? Kailangan mong magtiwala kay Ye Qiu. Sumagot si Director Bai, pero, si Lee Lao ay isang vegetative state na paralisado sa loob ng 5 taon, paano siya mapapagaling ni Ye Qiu? Umakmang paalis ang Vice President at, sige, may oras ka para uminom ng tsaa dito, dapat kang pumunta at makita si Lee Lao. Napatingin lang dalawa, pagkatalikod nito ay sinabi, by the way Xiao Ye, nakita mo ba si Xiao Kong nitong mga nakaraang araw? Sagot ng ating bida, hindi ko siya nakita. Muli sumagot ang Vice President. Kasalanan lahat ito ni Xiao Kong, lagi niya akong pinaglalaroan at nanggugulo. Sige, mag-abala na kayo, aalis na ako. Nang makatalikod ang Vice President ay sumimangot ito at bamulong. Ye Qiu, kung hindi mo sasabihin kung nasaan si Xiao Chong, huwag mo akong sisisihin sa pagiging impolite ko. Samantala nang sumapit ang gabi, makikita si Vice President na nag-iisa at may kausap ito sa cellphone. Hello Li Ju, it's Xiao Guo. At sabi sa kabilang linya, ikaw si Guo Dano, from Jiangzhou Hospital. Oo, ako nga, I wanted to report something to you. Nagsabi ng kasinungalingan ang Vice President sa kausap nito sa cellphone, at may bagong surgeon sa ospital namin na napakatapang, pinipilit niyang gamuting ang tatay mo, ngayon ay itinalaga na siya ng ospital bilang attending physician ni Lilao, at bukod doon. Bata pa siya at walang karanasan, natatakot ako na baka magulo ang pagtrato kay Lilao, kaya agad kitang tinawagan. What? Sabi ng nasa kabilang linya at galit na galit ito. Guo, anong nangyayari sa ospital mo? Pinalitan mo ang attending physician nang hindi man lang ako tinatanong. Kaagad, bantayan mo siyang mabuti para sa akin, kung anuman ang mangyari sa aking ama, lahat ng tao sa iyong ospital ay tapos na. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nagbanta sa isip ang Vice President. Ye Qiu, gagawin ko ang lahat para moalang ka ng trabaho, at sisiguraduhin ko na mabulok ka sa kulungan. Lumipas muli ang mga oras, sa hallway at sa ward ng isang matandang lalaki pasyente at walang malay, nakatalaga dito na isang caregiver nag-aasikaso. Pumasok at lumapit si Director Bai Bing kasama ang ating bida, sa caregiver at sinabi, pwede ka nang lumabas kung tapos mo nang asikasuhin ang katawan ni Lilao. Okay po, sagot ng caregiver. At humarap ito sa ating bida at pinakita ang mga medical records nito. Ito ang medical records ni Lilao sa nakalipas na mga taon. Ayon sa mga record ng medical, walang palatandaan na si Lilao bago siya naging vegetative state,
sabi ng ating bida habang binabasa ang medical records. Nakaupo lang siya sa upuan umiidlip tapos naging vegetative state siya. Sabi pa ni Director Baibing, marami na kaming kinusulta sa mga doktor pero lahat ay nabigo, pero ngayon siya ay pinanatiling buhay sa pamamagitan ng IV fluids. Lumapit ang ating bida sa pasyente si Lilaw at pakiramdaman ko muna ang pulso ni Lilaw. Pagkatapos tignan muli nagtanong si Director Baibing, "Yeqiu, nakapag-aral ka na ba ng tradisyonal na gamot ng Chino? Parang hindi mo yata nabanggit ito sa akin." Sumagot ang ating bida, Oo Sister Bai, hindi mo rin ako tinanong." Muling nagsalita si Director Bai. "Nakita ko na rin ang medical records ni Lao Li, actually, napakagaling na niya sa ganitong estado." Sumagot ang ating bida, Ang medication and nutritional supplements all the best, it's really very good pero mayroon something strange. Logically na sa isang tao na coma ay hindi dapat magkaroon ng isang malakas at matatag na pulso. And it's more like tulog siya, could it be the legendary Soul Lodge syndrome? Bahagya nagulat si Director Bai. "Ano kamo? Soul Lodge syndrome? Anong klaseng sakit ito?" Sumagot ng ating bida at The Cloud Ladder 7 Sales, may 3 kaluluwang ng tao na banggit. 1 is a pleasant spirit, 2 is prenatal essence, 3 is Yujing. Ang mga tao ay mayroon ding 7 kaluluwa, bawat isa ay may pangalan. Ang unang kaluluwa ay tinatawag na Hugoli, ang pangalawang kaluluwa ay tinatawag na Fushi, at ang pangatlong kaluluwa ay tinatawag na Keiin. Ang kaluluwa ni Lilaw ay nawawala. Sagot ni Director Bai, napaka-mystical. Hinahamon nito ang aking kaalaman bilang isang doktora, paano natin ito malulunasan? Sagot ng ating bida ay, ang isang taong may soul syndrome ay kailangan ipatawag ang soul back, at tahimik ito nag-isip. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din, maraming salamat po.